Dahil wala na si Akagi ay sinabi ni Coach Tauka na ito na ang kanilang pagkakataon para malamangan nila ulit ng malaki ang Shohoko at gagamitin nila ang laki ni Uzumi para magawa yon. Dahil sa foul ni Sakuragi kay Uzumi ay nabigyan ito ng 2 free throws. Pero parehong mintis yun. Utos ni Coach Tauka na ibigay ang bola kay Uzumi. Pero na-intercept ito ni Sakuragi. Nagkaroon ng loose ball pero mabilis na hinabol ito ni Sakuragi. Malapit nang ma-out of bounds ang bola pero hindi siya sumuko at hinabol niya pa rin ito. Hanggang sa nadaganan niya si Coach Tauka. Sinabi ni Uzumi na sa kanya lang palagi ibigay ang bola dahil baliwala daw sa kanya si Sakuragi. Napunta na nga sa kanya ang bola. Nag-attempt siya tumira laban kay Sakuragi. Pero hindi nakaporma si Uzumi dahil ginamit niya ang kanyang malapader na depensa na ginamit niya kay Akagi noon. Ilang sandali pa ay naaga ni Sakuragi ang bola mula kay Uzumi. Hindi makapaniwala si Uzumi sa kakaibang depensa na ginawa ni Sakuragi. Nasa possession ng Shohoko ang bola. Sinubukan mag-layup ni Sakuragi laban kay Uzumi pero supalpol ang inabot niya. Nahirapan siya dahil sa laki nito. Dahil alam ng Ryunan na wala nang magdadala ng opensa ng Shohoko maliban kay Rukawa ay nabasa nila na kay Rukawa ibibigay ni Sakuragi ang bola. Pero nagkamali sila dahil kay Boy Labo niya ito ibinigay. Dahil libre si Boy Labo ay nakagawa ito ng 2 points. Siguro daw ay nabasa ni Sakuragi ang kanilang plano ayon kay Coach Tauka. Na-steal ni Sakuragi ang bola. Akala nila ay kay Rukawa pa rin niya ibibigay ito. Nagkamali na naman sila dahil kay Boy Labo na naman niya ibinigay. 2 points na naman. 3 na lang ang lamang ng Ryunan. Nasabi na lang ni Coach Tauka na napakatalino maglaro ni Sakuragi kaya hindi niya ito matanggap. Ang hindi nila alam ay ayaw lang talagang ibigay ni Sakuragi ang bola kay Rukawa dahil karibal niya ito. Sa pagkakataong ito ay si Sendo na ang gumawa ng paraan para makapuntos sila. Nakalusot siya kay Rukawa kaya nakagawa siya ng 2 points. Bagsak si Rukawa at nagtamo ito ng cramps. Tuwang-tuwa ang Ryunan sa nangyari kay Rukawa. Dali-daling lumapit si Sakuragi kay Rukawa at sinabing siya daw ang bahala sabay sipa sa binti niya. Awat-awat siya ng kanyang teammates. Sinabi niya na siya na ang bagong team captain na pumalit kay Gory at ayaw daw niya ng lalampa-lampa. Pinapapalitan na niya ito kay Coach Anzai dahil wala na daw pakinabang. Sinipa din naman siya ni Rukawa at sinabing sino daw ang walang pakinabang. Hindi nagpapalit si Rukawa kaya tuloy ang laro. Na kay Sakuragi na naman ang bola. Pero sa iba na naman niya ito ibinigay. Sablay ang shot attempt ni Yasuda. Dahil alam ni Rukawa na hindi sa kanya ibibigay ang bola ay gumawa na lang ito ng paraan kaya kinuha niya ang rebound sabay follow-up. 2 points para kay Rukawa. Doon lang ulit naalala ni Sakuragi ang rebound na itinuro sa kanya ni Akagi. Sa sumunod na possession ay tumira ang isang player ng Ryunan pero mintis ito. Nakuha naman ni Sendo ang offensive rebound at gumawa ng 2 points. Lamang na naman ng 5 ang Ryunan. Sinubukang pumuntos ng Shohoko pero bigo sila. Kahit offensive rebound ay hindi sila makakuha dahil walang makasabay kay Uzumi dahil sa laki nito. Tumira ng jumper ang player ng Ryunan pero mintis. Sabay na tumalon si Sendo at Uzumi para kunin ang rebound. Pero dito na nakialam si Sakuragi at kinalawit ang bola. Sinubukang agawin ni number 6 ang bola pero iwinasiwas lang ito ni Sakuragi. Jump ball ang itinawag ng ref. Tinawag naman ni Coach Tauka si Uzumi para bigyan ng strategy at sinabi nito na turuan ng leksyon si Sakuragi. Nanalo sa jump ball si Sakuragi kaya napunta sa kanila ang bola. Nakalusot si Boy Labo at tumira ng jumper pero mintis ito. Pumwesto si Sakuragi para kumuha ng rebound pero na-box out siya ni Uzumi kaya hindi siya makaporma kaya si Uzumi ang nakakuha ng bola. Sa sumunod na possession ay na-box out na naman ni Uzumi si Sakuragi kaya nakuha niya ulit ang rebound saka idinakdak ang bola. 3 minuto na lang ang natitira sa laro at lamang pa ng 7 ang Ryunan. Naiinis na si Sakuragi dahil hindi niya makuha ang rebound. Dito lang napagtanto ni Coach Tauka na wala pa talagang masyadong alam si Sakuragi kaya naman inabuso nito ang kanyang kahinaan. Tumira ng 3 ang Shohoko. Naunahan na naman ni Uzumi si Sakuragi sa pwestuhan. Mabuti na lang at pumasok ito. 4 na lang ang lamang ng Ryunan. Pero hindi natinag ang Ryunan. Kampante pa rin sila na sila ang mananalo. Nag-alala na si Kogure dahil kahit anong gawin nila ay talong-talo sila sa rebound. Sa sumunod na agawan ng rebound ay si Uzumi na naman ang nanalo at sinabayan pa niya ng isang dakdak. 6 na naman ang lamang ng Ryunan. Halos mawalan na ng pag-asa ang Shohoko at si Sakuragi naman ay nagmistulang isang bata na binubuli lang ng mas malaki sa kanya. Maya-maya pa ay umalangaw-ngaw ang sigaw ni Akagi.
Natigilan ng lahat nung makita siya at nabuhayan muli ang Shohoko sa pagdating niya. Nabuhayan din ng dugo si Sakuragi nung makita si Haruko. Dahil nakita ni Akagi na pagod na si Rukawa ay ito ang pinalitan niya. Sa pag-upo niya sa bench ay sinabihan siya ni Coach Anzai na sandali lang siya magpapahinga dahil ang last 2 minutes daw ay kanilang tagumpay. Sa pagbalik ni Akagi sa court ay nakagawa agad ito ng 2 points. 4 na lang ang lamang ng Ryunan. Nagmadali namang tumira si Usmi kaya mintis ang attempt nito. Pero nakona na naman siya para makuha ang rebound. Nasigawan si Sakuragi ni Akagi dahil wala na naman siya sa tamang posisyon. Naalala niya ang itinuro sa kanya ni Akagi kung paano makakakuha ng magandang pwesto sa pagkuha ng rebound. Sa pagtira ni Usmi ay natapalan siya ni Akagi pero nakuha ni Sendo ang bola. Tumira ito ng 2 points. Nagagawan sila sa pwesto para sa rebound. Sa pagkakataong ito ay na-box out na niya si Usmi. At sa wakas ay nakakuha na rin ng rebound si Sakuragi. Muling nakascore si Akagi kaya naman 2 points na lang ang hinahabol ng Shohoko. Nasa kanila na ang momentum kaya naman maganda na ulit ang inilalaro nila. Nakasapal pa si Akagi sa pagtira ng Ryunan. Nagsisi na si Coach Tauka nung maliitin niya ang Shohoko. Hindi niya alam na ganun daw pala sila kalakas. Nagpakawala pa ng 3 si Boy Labo mula sa magandang assist at pumasok ito. Dito ay lamang na ang Shohoko ng 1 point. 2 minutes na lang ang natitira sa laro. Pero nakalimutan ng Shohoko na may ace player ang Ryunan sa katauhan ni Sendo. Binantayan ni Sakuragi si Sendo. Mabilis lang niyang nalusutin si Sakuragi. Tanabangan naman siya ni Akagi sa ilalim. Na-foul niya si Sendo pero nagawa pa rin niyang makapuntos sa pamamagitan ng isang in-your-face dunk laban kay Akagi. And 1 para kay Sendo. Pasok ang bonus free throw niya kaya balik sa 2 ang lamang ng Ryunan. Sinabi ni Akagi na siya na ang magbabantay kay Sendo dahil wala na daw makakapigil sa kanya kapag nagseryoso na ito. Pinigilan naman siya ni Sakuragi. Ayaw niyang pumayag na maging taunan siya. Pero habang nag-uusap sila ay nakasteal si Sendo. Mabilis siyang hinabol ni Sakuragi at inabutan naman niya. Pero bigla siyang huminto at bumitaw ng jump shot at pumasok ito. Sa kabila ay nakabawi din naman agad ng 2 points si Akagi mula sa assist ni Kogure. Lamang pa rin ng 2 ang Ryunan. Sumagot din naman agad ng 2 points si Sendo. Takeover mode na siya dito. Hindi na matiis ni Rukawa ang nakikita niya kaya nagpaalam na siya kay Coach Anzai na papasok na siya. Tinawag naman ni Coach Anzai ang 2 para bigyan ng instructions. Pero hindi nagustuhan ng 2 ang gustong mangyari ni Coach Anzai. Nung mahawakan ni Sendo ang bola ay dinouble team siya ni Rukawa at Sakuragi. Ito pala ang ibinigay na instruction ni Coach Anzai sa kanila. Pero hindi man lang kinabahan si Sendo at makikita pa sa mukha nito na nag-enjoy pa siya sa ganong klaseng depensa. Nalingat ng konti si Sakuragi kaya nalusutin siya ni Sendo at pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Usmi sabay tira sa basket. 2 points para kay Usmi. Nakagawa na naman ng basket sa kabila si Akagi. Sa puntong ito ay siya lang ang naaasahan ng kanyang team sa paggawa ng puntos. 1 minuto na lang ang natitira sa laro at 4 points pa ang kanilang hinahabol. Nag-aalala na sila dahil hindi nila mapigilan si Sendo at pag nagtuloy-tuloy daw ito ay matatalo sila. Nag-drive si Sendo at nalusutin niya ang 2 bantay niya na sila Rukawa at Sakuragi. Gumawa siya ng fadeaway shot pero sinabayan siya nila Akagi at Rukawa. Subalit nagawan pa rin ni Sendo ng paraan para makalibre siya. Ilang sandali pa ay supalpol ang inabot niya kay Sakuragi na nanggaling sa likod. Nagkaroon ng loose ball pero nakuha ito ni Sakuragi. May humingi sa kanya ng bola kaya ibinigay niya ito. Pero hindi niya alam na si Rukawa pala yun na nalibre mula sa 3 kaya naipasok niya ito. 1 na lang ang lamang ng Ryunan. 30 seconds na lang ang natitira. Binagalan na ng Ryunan ang laro. Dahil lamang pa sila ay inuubos na lang nila ang oras. 15 seconds na lang ang natitira nang biglang ma-intercept ni Akagi ang pasa at nakuha niya ang bola. Alam na ni Rukawa ang gagawin kaya tumakbo agad ito para sa pass break. Ibinato naman agad ni Akagi ang bola. Nasalo ni Rukawa ang bola at nag-dribble para sa isang pass break. Nasundot ni Sendo ang bola mula kay Rukawa. Papalabas na ang bola pero hinabol niya ito. May nakita siyang papadating nakakampi at ibinigay niya ang bola bago pa ito lumabas. Si Sakuragi pala ang nakatanggap sa bola. Nag-alala naman si Akagi na baka masayang lang sa kanya ang pagkakataon. Gagawa na sana siya ng slam dunk nang marinig niya ang tinig ni Haruko. Naalala niya ang pagsasanay nila ng layup shot. Nagbago ang isip niya kaya ni-layup na lang niya ang bola. Pasok ito at lamang na ang Shohoko. Natigilan ng lahat dahil hindi sila makapaniwala na si Sakuragi ang makakapagpapanalo sa kanila.
Nagdiwang ang buong Shohoko at nakahinga ng maluwag si Akagi. Pero hindi pa pala tapos at may natitira pa palang ilang segundo. Ibinigay agad ng Ryunan ang bola kay Sendo. Hinabol naman siya ni Rukawa. Mabilis siyang nag-drive papuntang basket pero dinouble team siya ni Akagi at Rukawa. Hindi siya natakot sa double team at nagtuloy lang sa basket para gumawa ng layup. Sinabayan siya ni Akagi at Rukawa. Sinubukan siyang supalpalin ni Akagi. Iniiwas niya ang bola habang nasa ere at inilipat sa kaliwang kamay. Pasok ang 2 points ni Sendo. May ilang segundo pang natitira pero hindi makapag-inbound si Akagi dahil sa matinding depensa ng Ryunan. Hanggang sa maubos na ang oras, natapos na ang laro. Panalo ang Ryunan. Masayang-masaya ang buong team ng Ryunan. Samantala, kahit tapos na ang laro ay humihingi pa din ng bola si Sakuragi. Hindi niya matanggap ang kanilang pagkatalo. Inawat na siya ni Akagi at sinabing tapos na ang laro at natalo sila. Hindi siya pumayag at nagtatakbo ito. Sa pagtakbo niya ay nadapa siya at nasira ang kanyang sapatos. Nilapitan siya ni Akagi at sinabing naging maganda ang kanyang performance. Iniuntog naman ni Sakuragi ang ulo niya sa sahig ng gym. Maayos namang natapos ang practice game ng Ryunan at Shohoko. Hindi inakala ng Ryunan na papahirapan sila ng ganito ng Shohoko. Nakuha ni Rukawa at Sakuragi ang respeto ni Sendo dahil sa ipinakita nilang galing sa laro. Ganito naman ang nangyari sa kamay ni Sendo matapos siyang kamayan ni Sakuragi.